Madalas na maririnig natin sa panalangin, sa mga usap-usapan, sa mga Q&A, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa kung bakit naliligtas ang tao, kundi sa pamamagitan ng gawa ni Kristo. He purchased our redemption. And that is correct. However, sa ating passage, sa binasa sa atin ng ating kapatid kanina, ang point of view na binibigay po sa atin ng Scripture ay hindi ang ugnayan natin kay Kristo. Although kadalasan yun yung anggulo na pag-uusapan tungkol sa security and assurance of salvation. Ang point of view na binigay sa atin ng Scripture na ating pag-aaralan sa umagang ito ay interesting dahil ang pinapakita po sa atin ay ang ugnayan at pagsasama ng anak sa kanyang ama. Sabi nga ni Kristo sa verse 11, Holy Father, keep them in your name. Last week, nagkaroon po tayo ng introduction sa nasilip natin yung lalim at lawak ng ugnayan at pagsasama ng anak sa ama. Tinanong po natin what are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience. So, ganito ang mga naging outline natin last week. Sa truth number 1 or verse 1a, sinabi natin in His incarnation or humanity, Christ submitted to the Father. And then sa verse 1b, yung truth number 2, natutunan natin that Christ has full knowledge of God's sovereign plan of redemption and lived consciously by this plan. Alam niya na mamamatay siya. From the very beginning, alam na niya yung layunin kung bakit kailangan niyang bumaba. Truth number 3, verse 1c, Christ desires that the Father be glorified in His crucifixion and death. Truth number 4 sa verses 2 and 3, it is only Christ who has the power to give eternal life to those that the Father has given Him. It is only Christ who has the power to give eternal life to those the Father has given Him. In other parts of the Bible, sinasabi there is no other name by which we must be saved. At yun yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Truth number 5, verses 4 to 5, in the Trinity, Christ is the only person possessing two distinct natures, human and divine, to accomplish the task of redeeming God's people for God's glory. So si Kristo lamang po ang tanging person ng Trinity na may humanity at saka divinity o pagiging Diyos. Sa umagang ito, panalangin ko po na mag-minister ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin as we study yung iba't ibang yung mga detalye ng panalangin ng ating Panginoon sa kanyang Ama bago po siya mamatay. And sa atin na nababalisa o nalilito sa ating pananampalataya at buhay, nawa makilala po natin ang Panginoong Hesus na siya po ang kapahayagan at kalwalhatian ng kagandahang loob ng Diyos upang matutunan natin tumugon sa Kanya sa maayos na pagsamba sa presensya po ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Same pa rin po ang tanong natin as last week. What are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? Which now leads us dito sa ating passage sa verses 6 to 8. Ganito po ang sinasabi, I have manifested your name to the men whom you gave me out of the world. They were yours, and you gave them to me, and they have kept your word. Now they have come to know that everything you have given me is from you, for the words which you gave me I have given to them. And they received them, and truly understood that I came forth from you, and they believed that you sent me. So dito, after Jesus prays for Himself, sa verses 1 to 5, He now prays for His disciples. Sabi po niya, I have manifested your name. Ganito yung definition ni Kristo sa kanyang ministry.
In summary, it's about manifesting or displaying yung name ng Ama dito sa lupa. Sa panahon natin, ito wala na sa notes ko, bigla akong natandaan. Sa panahon natin, pag pinag-usapan ang manifest, may kinalaman po ito sa kalooban natin. Ito ang goal ko sa buhay, manifest lang. Gusto ko, ito yung magiging plano ko. So, sasabihin ko to, bibigkasin ko ito para mangyari kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko. That is not the Christian way to live life. Dito pa lang, pag sinabi natin manifest sa scriptures, hindi yan yung parang magical term or magical word na paulit-ulit at bibigkasin or paplanuhin natin para mangyari ang kagustuhan natin. Simple lang naman ang ibig sabihin ng manifest sa scriptures. Ang ibig sabihin ay ipinakita ko, pinahayag ko, pinakilala kita. In this case, pinakilala sapagkat I have manifested your name. But we will notice dito ano yung attitude ni Jesus Christ. Dahil siya po ang anak, anong sabi niya? Ang iyong kalooban, ang iyong pangalan, ang binigay ko sa kanila. He did not promote himself. It was not about himself. His ministry was about the Father. His ministry was about introducing yung followers niya sa Ama. It was not about him. So we see yung humility niya dito. Sa Old Testament, pag tinignan po natin ang history, biblical history, meron pang isang tao na binigyan ng responsibilidad na ipakilala din ang Diyos. At binigyan po siya ng tungkulin ng Diyos na i-manifest ang pangalan ng Diyos sa mga tao. Ang pangalan po niya si Moises. Matatandaan po natin, pagkatapos ni Moises lumayas sa Ehipto, dahil nga nakapatay siya, tinawag siya ng Panginoon sa Mount Horeb. Umakyat siya. At doon nakita niya ang isang punong kahoy na nagliliyag, pero hindi natupo o natutupo. The burning bush. At nagsalita ang Diyos mula doon sa punong kahoy. Tinanong ni Moises, sapagkat pinapadala siya ng Diyos, pinapapunta siya ng Diyos, pinababalik siya ng Diyos sa Ehipto para iligtas ang kanyang bayan. Pero sa isipan ni Moises, hindi niya kilala itong nakikipag-usap sa kanya. Hindi niya kilala itong nagsasalita. Oo, kilala niya ang lahat ng mga Diyos-Diyosan sa Egypt sapagkat lumaki po siya sa bulwagan ni Faraon. Doon siya lumaki. So, ang alam niyang kultura ay Egyptian. Ang alam niyang religion ay Egyptian. Kilala niya ang lahat ng Diyos-Diyosan doon. Pero hindi niya kilala itong nakikipag-usap sa kanya. At ngayon lang siya nakakita ng isang punong kahoy na nakikipag-usap sa kanya at nagliliyab pa. Tinawag pa nga siya eh. Kilala siya. So, tinanong niya, anong pangalan ang ibibigay ko sa kanila kapag nagtanong sila sa akin? Sabi niya sa Exodus chapter 3 verse 13, behold, I am going to the sons of Israel, and I will say to them, the God of your fathers has sent me to you. Okay, sige, the God of your fathers has sent me to you. Now they may say to me, what is His name? Oo nga naman. Kasi ilang daang taon nanirahan ang Israel sa Egypt. Katulad niya rin. Hindi nila kilala ang Diyos. So, anong pangalan ang ibibigay ko sa kanila? Anong sasabihin ko? Sagot ng Diyos sa kanya, thus you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you. I am who I am. Yun yung basis ng pangalang Yahweh. Later, habang naglalakbay sila, nung makalabas na sila sa Egypt at naglalakbay sila papuntang Sinai, at nung makarating sila doon, tinawag muli ng Diyos si Moises. At ang nangyari, so naibigay na yung tablets of stone at papaalis na sila. Nagtanong si Moises, Panginoon, kung hindi kayo sasama, iba may kanta pa nga tayo niyan eh,
sabi niya, samahan mo kami. Pero kung hindi mo kami sasamahan, anong saysay na maglalakbay kami at aalis kami dito? Pakita mo sa akin ang iyong kalwalhatian, sabi ni Moises. Sabi ng Diyos sa kanya, bagamat walang sino man ang makakakita sa mukha ng Diyos at mabubuhay, anong ginawa ng Diyos? Pinakita niya ang kanyang likuran. Sabi niya kay Moises, sige, ilalagay kita sa isang siwang ng bato at dadaan ako doon, pero tatakpan kita. Makikita mo ang lahat ng aking katangian. Makikita mo ang aking kabutihan, makikita mo ang lahat ng aking katangian. So sa Exodus 33 verse 19, sabi ng Diyos sa kanya, makikita mo ang lahat ng aking katangian at sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Ipadarama ko ang aking pag-ibig at awa sa sinumang aking kinalulugdan. Akong si Yahweh ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. So when God reveals His name, He also graciously reveals His character. Here in our passage, sinasabi ni Jesus na sa Ama na naging tapat po siya sa kanyang ministry. Na ipakilala ang Diyos Ama at ang kanyang mga katangian. So in what sense ba na naging tapat ang Panginoong Jesus? Sa verses 7 and 8, ganito ang sinabi ni Jesus, now they have come to know that everything you have given me is from you. For the words which you gave me, I have given to them, and truly understood that I came forth from you. So, lahat daw ng salita ng Ama ay ibinigay niya at itinuro niya sa kanyang mga alagad. Ano ang tinuro niya sa kanila? What is this revelation about? Sabi niya, everything you have given me is from you. Sino tong you? Yung kanyang Ama, the Father. They truly understood that I came forth from you. So, ang message or ministry of the Son is supposed to reveal that the Son came from the Father. At may pinanggalingan po siya. And it's about the Father sending the Son. It's about the Father sending the Savior as God has promised in the Old Testament. It's about the gospel. And that is why the gospel saves. Christ is God's revelation of Himself to man. Uulitin ko po, whenever we talk about Christ, Christ is God's revelation of Himself to man. Hindi siya, baka isipin natin, si Kristo ay yung tao na siya yung nagpahayag lang ng kapahayagan ng Diyos o salita ng Diyos. Hindi po. Si Kristo ay nanggaling sa Ama, kasama niya sa Ama, ang Ama sa pasimula. At siya rin po ang kapahayagan ng Diyos mismo sa pasimula. Siya mismo. His life, His ministry, is all about God revealing Himself to man. And so, this is how we should understand Him. Sabi nga sa John 1:1-3 at saka verse 18, sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Sabi ni Apostol Juan, sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Bago bumaba po si Jesucristo, siguro nag-iisip tayo, bago siya, sa Tagalog kasi ang sinasabi, nagkatawang tao. Bago po siya naging tao, ano ang form ni Jesus? Siya po ay salita.
Siya ang salita ng Diyos. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Kung babalikan po natin ang Genesis, at sinabi sa atin ng Genesis, in the beginning God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And then God said, let there be light, and there was light. Asan doon si Kristo? Siya yung salita. And God said, let there be light. Christ is the agent of creation. He is creator. And in John 1:18, sinabi rin, kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng buktong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. This means, napaka-profound dito sapagkat kung walang nakakakita sa Diyos at kung may makakakita sa Diyos, sabi nga kay Moises, kapag nakita niyo ang Diyos at ang kanyang kalwalhatian, dapat kang mamatay. Pero dito, ang ginawa ng Diyos, pinadala niya ang kanyang kapahayagan. It speaks a lot about yung intention ng Diyos sa tao. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Pinakilala niya ang Ama sa kanila at sinabi na siya mismo ay nanggaling sa Ama at kasama ng Ama sa pasimula pa. At lahat ng kanyang sinilita ay mula rin sa Ama. Dito sa panalangin ni Jesus Christ, we now need to ask, sino itong object or recipient ng kanyang ministry sa lupa? Sabi niya, to the men whom you gave me out of the world. Habang pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, mas madali siguro maintindihan kung sasabihin ni Kristo na, to the men you gave me, or to the men whom you gave me. Bakit meron pang out of the world? Nakakapagtaka. So ganito po yan. Sinasabi dito ni Kristo na out of the whole human race, lahat po tayo nahulog sa kasalanan. Walang sino man sa atin ang matuwid sa harapan ng Ama. Wala. Yun yung history natin. Lahat tayo nahulog sa kasalanan at lugmok na lugmok sa kasalanan. Ganun pa man, out of this whole human race that has fallen into sin, may hinirang po ang Ama. May pinili siya mula sa walang hanggang nakalipas. May pinili po siya na ibibigay sa kanyang anak. Yun ang kanyang magiging kaloob sa anak. So, ang tinutukoy dito na world ni Jesus Christ ay yung buong sangkatauhan na nahulog sa kasalanan. Ang tawag po namin dito ay ang doctrine of election. Out of sinful humanity, may pinili ang Ama. Hindi natin alam kung sino yun. At tinatalakay yun ni Apostol Pablo rin sa kanyang aklat para sa mga taga-Efeso. So dito, sinasabi ni Jesus Christ, mayroong pinili ang Ama. At yun yung binigay niya sa akin dito. Sino daw yung mga pinili niya? Sino yung tinutukoy niya? Ang tinutukoy niya ay yung mga tagasunod niya, yung mga alagad. Sila yung sumusunod sa Kanya. And it is interesting to understand kung ano ang ginawa ng mga alagad ni Kristo sa binigay niya sa kanila. At kung bakit ganun na lang ang tugon nila. Nakakapagtaka. Kasi, ganito ngayon. Binigay ng Ama sila kay Jesus. Pero matitigas ang mga ulo niyan. Lugmok sa kasalanan. Ibig sabihin, kung lugmok sila sa kasalanan, how is it that Christ can say in verse 6, they have kept your word?
How is it na nakakasunod sila sa iyong salita? Kung lugmok pala sila sa kasalanan at likas sa sangkatauhan, nasundin ang ating mga sarili, nasundin ang ating mga layaw, at magkasala laban sa Diyos, paano? Paano nila nagawa ang isang bagay na taliwas sa kanilang kalikasan? Halimbawa na lang. Halimbawa. Alam naman natin ang ibon ay lumilipad. Generally, ang ibon lumilipad. Kahit na sabihin ng ibon, gusto kong manirahan sa tubig at lumangoy hanggang sa walang hanggan. Magagawa ba niya yun? Bakit? Ba't hindi niya magagawa? Hindi likas sa kanya. O sabihin natin, ang isda, anong ginagawa? Malangoy. Generally, although may mga isda na nag-glide, di ba? Pero hindi sila lumilipad. Kung sabihin ng isda, ayoko na dito sa tubig, lilipad na ako. Magagawa ba niya? Hindi rin. Bakit? Taliwas sa kanyang kalikasan. Yun yung punto dito. Maaari bang, katulad ng sinabi sa Jeremiah, maaari bang palitan ng leopardo ang kanyang mga batik? O maaari pa niyang tanggalin yun? Ang isang likas sa kasalanan at kasamaan, hindi niya ba maaaring baguhin ang kanyang sarili? So, paano nangyari yun dito? Na sinasabi ni Kristo, they have kept your word. Kung ang tao pala ay likas na makasarili. How? Baguhin natin yung tanong. Paano nagkaroon ng pagbabago? Paano nangyari na sumunod sila kay Kristo at hindi nila sinunod ang kanilang mga sarili? Yamang itong pagsunod sa salita ay taliwas sa kanilang kalikasan. Verse 6, sabi ni Kristo, "They were yours, and you gave them to me. They were the Father's gift to the Son." Verse 8, "The words which you gave me, I have given to them." Tapos balik tayo sa verse 6, pag-connectahin na natin yun. Sabi ni Kristo sa verse 6, "I have manifested, or I have revealed your name to the men whom you gave me out of the world." In other words, Christ spoke to them and revealed God to them. Why is this special? It's special because kailangan natin i-connecta itong ginagawa ni Kristo sa kanyang ministry doon sa mga pangako ng Diyos at yung pagkilos ng Diyos sa Old Testament. When was the last time na narinig natin na nagsalita ang Diyos sa kadiliman at nabago ang lahat? Kailan nagsalita ang Diyos sa kadiliman at nagkaroon ng kaayusan at kaliwanagan? Genesis 1. "Let there be light. And there was light." Dito muling nagsalita ang manlilikha. Si Kristo ang salita. Siya ang salita ng Ama. And with the same word that created the whole universe, pinahayag niya sa kanila ang pangalan ng Ama para mabago sila. Tumugon po ba ang mga hinirang ng Ama kay Kristo? May nabago ba sa kanila? Yes. Yes. Nabago sila. Verse 8, "The words which you gave me, I have given to them." And ano daw? Anong naging tugon nila? Verse 8, "They received them
and truly understood that I came forth from you. And they believed that you sent me. Mahalaga yung order na yan. They received the words, they understood, and they believed that you sent me. Which leads us doon sa truth number 6, sa verses 6 to 8. Sinasabi po sa truth number 6, Christ's followers are chosen by the Father and given as a gift to the Son for redemption. Christ's followers are chosen by the Father and given as a gift to the Son for redemption. And the redemption is effective. So lahat ng mga tagasunod ni Kristo ay nakatutugon lamang dahil sa gawa ng Ama at ng Anak. Kung hindi mangunguna ngayon, kung hindi mangunguna ang Diyos, kung hindi mangunguna ang Ama at ang Anak, hindi magkakaroon ng pagbabago at hindi sila makakatugon sa pananampalataya. This is what ganun kalalim ang verses 6 to 8. Binibigyan tayo ng order kung ano ang plano ng Diyos. Siya ang magpapahayag, siya ang magsasalita, siya ang magsasabi at magpapakilala ng kanyang sarili sa atin. At doon pa lang tayo mababago. Kung hindi magpapakilala ang Diyos, kahit anong pilit natin na makapasok sa kaharian, hindi po tayo makapapasok. Kahit anong effort natin, walang mababago. Kailangan may magbago muna. Kailangan magsalita ang Diyos para magkaroon ng pagbabago. Verses 9 to 10. May mapapansin po tayo ngayon sa style ni Apostle John. Napapansin ko yung iba sa atin ay papikit-pikit na. Probably because yung method ng pagkwento kasi ni Apostle John, paikot-ikot. Isa sa mga comments na natanggap ko po last week sa sermon ay, napansin niya parang paikot-ikot yung sermon. Kasi ganun ang pagpapaliwanag ni Apostle John. Na may pagka-spiral siya. Magbibigay siya ng isang tema, tapos ide-develop niya yung tema na yon. Tapos uusad siya ng konti, tapos mamaya-maya babalikan niya yung tema na yon. It is a literary device para natatandaan nila kung ano yung tema na yon. Kung ano yung tinuturo. Noong unang panahon naman, hindi ka naman pwedeng magkaroon ng papel sapagkat ang papel ay mahal. So lahat sila, kapag tinuturuan, nakaupo lang sila at nakikinig sila. So ang mas, sa kanila, ang nangahasa ay yung listening skill nila. Sa panahon natin, maikli ang ating attention span. Napakaiksi. So, we have to understand, kaya ganun ang literary method ng pag-aaral pagdating kay John. Umiikot-ikot. Kasi literary device yun para matandaan. Now, verse 9 and 10. I ask on their behalf. I do not ask on behalf of the world, but of those whom you have given me. Ayan na naman yung tema na yun, na you have given me. For they are yours. And all things that are mine are yours, and yours are mine. And I have been glorified in them. So, kinaklarify dito ni Jesus na hindi ang buong sangkatauhan ang tinutukoy niya. Hindi ang sangkatauhang makasalanan o sanlibutan ang pinagpipray niya. Pagkat hindi raw sila ang binigay sa kanya ng Ama. Kadalasan kasi iniisip natin, bumaba si Jesucristo para iligtas ang buong mundo. Pero sa panukala ng mali yung connotation na yon. Sapagkat ang pagkakaintindi sa John 3:16, for God so loved the world. He loved the world, yes. Pero only those who would believe in Christ, especially pag dinefine natin dito, only those who would be saved are those whom the Father has given to the Son. Those who believe in Him will not perish. Hindi lahat maliligtas. Hindi lahat. Ngayon sasabihin po natin, ang lupit naman ng Diyos na yan. Oo, kasi ang tingin mo, dapat kang iligtas. Pero sino ba sa atin ang dapat na maligtas? Kung nais natin na maging patas ang Diyos, kung nais natin na maging at makita natin ang kanyang katuwiran, dapat lahat tayo itapon sa dagat-dagatang apoy. Pero hindi.
hinayaan ng Diyos sa kanyang plano na dumami ang tao upang ang kanyang anak ang maluwalhati sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng pagligtas sa mga hinirang ng Ama. Ganyan ang kagandahang loob ng Diyos. So kung tutuusin, dahil nga sa kanyang katarungan, wala dapat sa atin ang nakaupo dito. Wala dapat sa atin ang nakikinig ngayon sa kanyang salita. Even the preaching of the word is His grace to us. Wala sa ating deserve na nandito ngayon. Hindi dapat tayo nabubuhay. And yet, He has given us breath, He has given us life, na makinig sa kanyang salita. He has given us opportunity para mabuhay sa mundo ito na siya mismo ang lumikha. So, how can we say na deserve natin? Wala tayong deserve. Wala. Lahat tayo lapastangan. Pero ang sabi, may pinili ang Ama. At silang dalawa ang nakakaalam. Silang dalawa ang nakakakilala. Eh dito, ang tinutukoy ni Jesus, ang binigay sa kanya ay yung kanyang mga alagad. At bakit daw niya sila dinadalangin o inilalapit sa Ama? Verse 9, sabi niya, for they are yours. Verse 10, and all things that are mine are yours and yours are mine. Ito yung mga dahilan kung bakit niya sila pinagpipray. Verse 11, and I have been glorified in them. Ngayon, himay-himayin po natin ito. Itong 9, 10, and 11. It's interesting dahil pagkatapos sabihin ni Kristo na ang kanyang mga tagasunod ay pagmamay-ari ng Ama, pinahayag niya, and all things that are mine are yours, and yours are mine. Ngayon, kung tao lang si Jesus, ngayon kung sinasabi nila na tao lang si Jesus, tulad ng sinasabi ng mga kulto, sinong taong magsasabi sa Diyos na all things that are mine are yours and yours are mine? Maaari nating sabihin siguro to this extent sa Diyos na ang lahat ng ang lahat ng nasa sa akin ngayon ay nagmula sa iyo. Ang lahat ng nasa sa akin ay pagmamay-ari mo sa ikaw ang manlilikha. Pwede yun. Pero yung sasabihin mo sa Diyos, lahat ng sa akin ay iyo at lahat ng iyo ay sa akin, abay, sino mangangahas na magsabi sa Diyos nun? Meron pa dito? Meron pang gusto magtaas ng kamay? Baka gusto niyo magtaas ng kamay at subukan kung meron tatamaan ng kidlat. Diba? Meron ba? Wala. Hindi natin gagawin yun. Wala sa atin ang mag-claim ng ganito because it is blasphemy. Paglalapastangan po yun sa Diyos. But here we see that Christ has all the right. He has all the authority na sabihin sa Ama, lahat ng sa iyo ay sa akin at ang lahat ng akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay akin. Why? Bakit hindi paglalapastangan yun? Because Christ in His very essence and nature is God. He is very God and He is very man. Hindi siya 50% God, 50% man. He is very God of very God and He is very man of very man. Ngayon, sasabihin ba natin, hindi ko maintindihan? Tama lang na hindi mo maintindihan. Tao lang tayo. Siya ay Diyos. At dahil pinili niya na maging taong-tao, mas higit pa siyang tao kaysa sa atin. Kung tutuusin. Kasi tayo, may bahid tayo ng ating mga kasalanan. Siya wala. So, hindi kalapastanganan na sabihin ni Kristo sa Diyos ang bagay na ito. Ngunit malaking kalapastanganan po kay Kristo kung sasabihin natin na siya ay tao lang. Dahil siya ay tao, siya ang ating representative ngayon sa harapan ng Ama. Siya ang nagre-represent sa lahat ng hinirang ng kanyang Ama. Hinirang niya sila para tubusin ng anak at binigay sa anak upang ang anak ay, maparangalan sa kanila.
Hanggang ngayon, patuloy na nag-i-intercede sa panahon natin ngayon. Bagamat si Kristo ay nasa isip natin, wala na siya dito, nasa langit na siya, patuloy pa rin ang ministry ni Kristo. Hindi natatapos. Patuloy siya na nag-i-intercede, patuloy siyang nananalangin para sa lahat ng hinirang ng Ama. Sabi sa Hebrews 7:23-26, dati, maraming saserdote or high priest ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakakapagpatuloy sa panunungkulan. Noong unang panahon kasi, para magampanan ng high priest ang kanyang gawain, ang gagawin nila, every year, papasok ang high priest doon sa templo, sa pinakadakong kabanal-banalan, doon sa pinakaloob. Hindi ka pwedeng basta pumasok doon. Hindi pwedeng basta kung sino-sino lang. Pinipili yun. At para makapasok ka doon, ang gagawin nila, so meron silang parang uniform, may kasuotan sila, at doon sa mismong laylayan, merong bell. So, dahil ang high priest lang ang pwedeng pumasok doon at hindi pwede ang iba, nilalagyan nila ng bell yung high priest, yung laylayan ng damit ng high priest, at nilalagyan siya ng tali. Yan, nagtataka na tayo. Doon siya mag-aalay. Mag-aalay siya ng mga panalangin sa loob. Wiwisikan ng dugo yung mga symbols na nandun sa loob. Para saan yung tali? Para saan yung bell? Pag hindi karapat-dapat yung high priest, pag hindi tama ang ginawa ng high priest sa loob, pinapatay siya ng Diyos on the spot. Ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat na humaharap sa akin. Hindi ka dapat humaharap sa Diyos ng ganyan. Marumi ka. Kaya nga tinawag na dakong kabanal-banalan. So ngayon, pag namatay yung high priest doon sa loob, maririnig nila kasi hindi na kumakalansing yung bell. So ngayon, pag hindi na kumakalansing, ibig sabihin namatay na. So hihilahin nila palabas ang katawan. Kasi walang sino man ang pwedeng pumasok doon, kundi ang high priest lang. Pero si Kristo ang ating high priest. At siya po ang pumasok sa dakong kabanal-banalan. Yun ang tinuturo sa atin ng Book of Hebrews. Siya po ang ating high priest. Siya ay buhay magpakailanman. Hindi katulad ng mga high priest noong unang panahon na taon-taon napapalitan. Wala siyang kahalinhinan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga yan, sabi ng Book of Hebrews, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa atin. Yun yung ministry niya ngayon sa harapan ng Ama. Ipanalangin ang mga hinirang ng Ama sa lupa. Yung mga nagmamahal kay Kristo. Yun yung ginagawa niya. Christ forever beholds the face of our Heavenly Father and lives forever to intercede for us in God's holy presence. Which leads us to truth number 7. So verses 9 to 10, ganito yung truth 7. Christ forever intercedes for His followers because they first belong to the Father and He is glorified in them. Punta tayo sa truth number 8. Truth number 8, verses 11 to 12. Christ wants His Father to preserve His disciples so that they remain united until He returns. Ganito ang sinasabi po sa verses 11 to 12. I am no longer in the world, and yet they themselves are in the world. And I come to you, Holy Father, keep them in your name, the name which you have given me, that they may be one even as we are. While I was with them, I was keeping them in your name, which you have given me, and I guarded them, and not one of them perished, but the son of perdition, so that the scriptures would be fulfilled. So pagkatapos po niya sabihin na idinadalangin po niya sila, binuhos niya ngayon ang concern niya ukol sa mga alagad. And Christ was praying this all within earshot of the apostles. Nakaharap ang mga apostol nito.
Matatandaan natin na dinescribe natin ito. Wala sila sa upper room nito. Natapos na po ang Lord's Supper nito. At naglalakad na sila sa daan papunta doon sa Garden of Gethsemane. At habang naglalakad po sila, tumigil sila siguro sa isang field siguro. Tapos doon nanalangin ng Panginoong Hesus at dinig na dinig nila ang kanyang panalangin para sa kanila. At pagkatapos niya ipanalangin sila, binuhos niya ngayon yung concern niya ukol sa kanyang mga alagad. Binuhos niya sa Ama. Ngayon malalaman natin kung bakit niya sila idinadalangin. Sabi niya, ano yung concern niya? Ang concern niya, gusto niyang ingatan sila ng Ama. Sapagkat iningatan niya raw sila habang nandito siya sa lupa. At ngayon napapaalis na siya. Ayaw niya silang mapahamak. Nung kasama niya sila at iniingatan niya sila nung nandito siya sa lupa, wala raw napahamak sa kanila. Liban lang kay... Sino itong tinutukoy niya na son of perdition? Sa version na binasa nila, the son of destruction. Ang tinutukoy ni Kristo na son of perdition or son of destruction ay si Judas po. Sapagkat ipinagkanulo ni Judas si Kristo. Pero yung pagkakanulo niya, sabi ni Kristo, makikita natin dito, ay ayon sa Scripture, so that the Scripture would be fulfilled. At ngayon napapaalis na siya, at maiiwan ang 11, ayaw niya silang mapahamak tulad kay Judas, na nawalay sa kanya at sa Ama. Kaya ang prayer request niya ngayon sa Ama, Holy Father, keep them in your name. Parang ganito yun. Nung nandito siya ang may ministry na ingatan sila. Pero ngayon napapaalis na siya at sila ang maiiwan, binabalik niya ngayon yung ministry na yon sa Ama. Sa Jude, matatandaan natin yung pag-aaral. Nung pinag-aralan natin yung second to the last book of the Bible, mababasa natin doon na yung Ama, pagbalik ni Kristo sa lupa, ibibigay niya ang lahat ng mga hinirang kay Kristo. Ang ganda nung dynamics nung pagsasama nila. Parang this is a poor description, pero maiintindihan nyo para siyang basketball. Na kailangan, kung gusto mong makascore kayo, kailangan maayos yung pag-uusap nyo, maayos yung pagsasama nyo, on and off the court. At dito si Kristo, papaalis na siya, ibinabalik niya yung mga hinirang sa kanyang Ama. Keep them in your name. Mapapansin din natin na ginamit niya dito ang salitang Holy Father o yung title na Holy Father o Righteous Father doon sa original language. Ang salitang ito, dito lang po makikita sa aklat na ito. Hindi natin ito makikita sa ibang books of the Bible. Ito yung title na ginamit ni Kristo sa pag-address niya sa kanyang Ama sapagkat alam ni Jesus na sa lahat ng bagay sa mundo, lahat ng bagay dito sa mundong ito ay mapapahamak dahil sa ating kasalanan. Matatandaan natin sa Genesis na sinumpa ng Diyos ang lupa hindi naman dahil nagkasala ang mundo o hindi dahil nagkasala ang mga hayop. Hindi. Dahil kay Adan, dahil sa ating Ama, kaya sinumpa ang lupa. And therefore, ngayon, lahat ng bagay sa mundong ito, masisira. Lahat ng bagay ay mapapahamak dahil sa ating kasalanan. Ngunit, ang kanyang Ama ang may kapangyarihang magligtas at siya ang may panukala po ng kaligtasan. Kaya hindi po natin ginagamit dapat basta-basta na lang yung title na Holy Father. Sapagkat nakareserba po ito sa Diyos. Hindi sa tao. Only God is holy, holy, holy. And only He is powerful to save. Christ wants the Father to preserve His people. He wants to preserve us to the very end. Yun nga yung kinata natin kanina. He will keep you from all evils. From now and evermore.
Ano ang layunin? Bakit nais ni Jesus na ingatan sila ng Ama pagkaalis niya? Verse 11. Yung pag-iingat ng Diyos, mapapansin natin, mayroon direction to. Sabi niya sa verse 11 that they may be one even as we are. Ang ganda. Pag inisip natin ang kasaysayan ng tao, simula sa Babel hanggang sa panahon natin ngayon, hindi nagkakaisa ang tao. Sasabihin natin, dahil sa lingwahe. Hindi lamang lingwahe. At the heart of man is sin. That's the problem. Makasarili tayo. Pero dito, sinasabi ni Kristo, may batayan ng pagkakaisa. At gusto ko, magpatuloy sila doon sa batayan na nagmumula sa ating dalawa. Sabi niya, so, they may be one even as we are. So mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, nagkakaisa po ang bawat persona ng banal na Trinidad. Nagmamahalan sila, masaya sila sa isa't isa, at ang kanilang ministry, ang kanilang service, ay fit doon sa panukala. Para maging maayos ang panukala. At maayos na maayos yun. Walang mawawala sa kanila. Sa mga, mula sa hinirang ng Ama, hanggang doon sa niligtas ng anak, hanggang doon sa banal na espiritu, sa i-a-applyan ng banal na espiritu ng lahat ng nakamtan ni Kristo, ay i-a-apply niya, walang mawawala doon. Their ministries are perfect. Katulad ng kanilang pagkakaisa, sabi ni Kristo sa kanyang panalangin, nais niya na manatiling ganun ang pagsasama ng lahat ng Kristiyano, ng lahat ng nagmamahal kay Kristo. Para sa atin ngayon, pag naririnig natin yung salita Kristiyano, parang religion na lang eh. Samahan. O Christian din ako. Hindi ka naman Christian eh. Diba? Ganun eh. Kaya minsan, mapapansin nyo, ang ginagamit nating salita, lahat ng sumusunod kay Kristo. Lahat ng nagmamahal kay Kristo. Hindi natin pinag-uusapan dito ang relihiyon. Ang tanong, kung mahal po ba natin si Kristo? Kung sumusunod po ba tayo sa Kanya? Ang sumusunod sa Kanya ay hinirang ng Ama. So tulad ng kanilang pagkakaisa, tulad ng pagkakaisa ng Ama at ng Anak, ang nais ni Kristo ay manatiling ganon ang pagsasama ng lahat ng sumusunod at nagmamahal sa Kanya. Christ wants us na tumingin doon sa pagsasama ng Ama at ng Anak. At yun yung maging batayan ng ating pagsasama. Ganon. Ito ngayon yung warning. Ito ngayon yung babala. Sa oras na tinalikuran natin ang pagsasama sa Scriptures, hindi ganon ang definition ni Kristo ng pagiging Kristiyano. Hindi rin ganon ang definition. Hindi mo pwedeng sabihin na sumusunod ka kay Kristo, pero wala ka namang pagsasama. Mahal mo si Kristo, pero ayaw mo ang kanyang katawan, ayaw mo ang iglesia. Hindi pwede yun. Sapagkat sa oras na tinalikuran mo ang pagsasama ng kapatiran, siguradong may sinamahan ka na. Dito sa pinag-uusapan dito, dalawa lang ang pinag-uusapan. Either sumama ka kay Kristo o sumama ka sa sanlibutan. Dalawa lang yan. Alam naman natin ang definition ng sanlibutan dito. Ito ang lahat ng bagay na mamamatay. Ito ang lahat ng bagay na masisira. Yun ang sanlibutan. So, kanino ka? Kay Kristo ka? Sumusunod ka ba sa Kanya? Kung sumusunod ka kay Kristo, dapat nandun ka, nakapaloob ka sa pagsasama ng Kanyang katawan, ang Iglesia. Hindi ko sinasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Iglesia. Meron kayong maririnig na gano'n.
Hindi yun. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo lang. Pero kaya Kanya niligtas ay upang lumago ka sa loob ng pagsasama ng Kanyang katawan. May direction kung bakit Kanya niligtas. Hindi Kanya niligtas para ma-achieve mo ang goals mo. Goals niya, ang goal niya ay maluwalhati sa lahat. Ngayon, kung hindi ka sumusunod kay Kristo, iba ang sinasamahan mo. Sa Old Testament, alam natin yun. Ang tawag doon ng Diyos spiritual adultery at galit na galit siya sa ganun. Yun yung warning. It is a downward spiral to your spiritual destruction. So it is only in God's name that we will be kept from falling away or from apostasy. And it is only in God's name that we will experience true unity and fellowship with God and with one another until the renewal of all things. So ano ngayon yung truths that we learn about the relationship between the Father and the Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? Truth 6, Christ's followers are chosen by the Father and given as a gift to the Son for redemption. Truth 7, Christ forever intercedes for His followers because they first belong to the Father and He is glorified in them. And truth 8, Christ wants His Father to preserve His disciples so that they remain united until He returns. Mga kapatid, nang magpakita ang Diyos kay Moises sa Horeb, sa siwang ng bato, ang nakita niya po ay ang likuran ng Diyos. Likuran lang. At yun yung kinuwento niya sa mga tao. Ngunit nang pumarito si Jesus, makikita natin na mas higit pa siya kay Moises. Sapagkat kasama na niya ang Diyos sa pasimula. Siya ang Diyos. Sabi nga ni Prophet Isaiah, sabi ng Diyos kay Prophet Isaiah, "Therefore my people shall know my name. Therefore, in that day, I am the one who is speaking. Here I am." I am the one speaking in that day. Nakilala natin ang Diyos sapagkat si Kristo ang salita ng Diyos. Siya ang nagmula sa Ama, siya ang bumaba, namuhay kasama ang tao, at nagpakita ng kabutihang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Dahil siya po ang kapahayagan ng Diyos, nakita natin ang kalwalhatian ng Diyos, yung buong kalwalhatian ng Diyos. At hindi tayo namatay, kundi binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Because of these blessings, it is a comfort to know, mga kapatid at kaibigan, na tinuturo ng Scriptures na mayroon tayong assurance of salvation. Hindi dahil nakasalalay sa sarili nating lakas o gawa, kundi dahil hiniling ni Kristo na ingatan ng Ama ang lahat ng pinagkaloob sa Kanya. Dumaan man ang iba't ibang pagsubok sa ating buhay at sunod-sunod na dagok dahil sa pananampalataya o dahil sa Ebanghelyo, makakaasa po tayo na mananatili tayo sa Kanyang pangalan. At magkakalakip-lakip ang lahat para magpatuloy tayo sa pagsasama ng buong katawan. Tulad ng pagsasama ng mga persona ng banal na Trinidad hanggang sa huli. Magpapatuloy tayo sapagkat hiniling ng anak sa Ama, keep them in your name. Isapuso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakila Panginoon. Tayo manalangin.